Okay po, mapagpalang hapon sa ating lahat at devotion lang po ito muna dahil yung naka-assign ay wala pa. So, tayo po lahat ay makipagbukas sa aklat ng unang Korinto, 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Ayan. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos na kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Una Korinto, kabanatang 14, talatang 33. 1 Corinthians chapter 14, verse 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. At sabi, sa mundong puno ng ingay, kalituhan at pagmamadali, maraming tao ang nawawala ng direksyon. Minsan, maging sa tahanan, sa trabaho o ministeryo, ay nagkakaroon ng kaguluhan dahil nawawala ang kaayusan. Ngunit malinaw ang itinuturo ng Biblia, ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan. So, maging sa ministry ay nagkakagulo. Hindi naman yung gulong suksapa ka, sumpert, hindi po. Kundi yung kagaya ng ginagawa natin. Diba? So, pag ikaw ay na-assign ka, dapat tuloy-tuloy kung ano po yung ating ginagawa ng may kapayapaan. Kaya yung minsan may mga time na ang gulo ng schedule, ang gulo ng, actually hindi naman magulo yung schedule eh. Ang magulo yung gumagampan. Kasi yung schedule niya, hindi niya nagagampanan. Kaya ang nangyayari, nawawala na tayo sa focus. Diba? Tama naman yung schedule natin. So kaya nga ang salitang kaguluhan sa aklat ng Griego ay akatastasya. Na ang ibig sabihin ay disorder, instability o confusion. Ipinakikita nito na ang kaguluhan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi ang kaguluhan ay hindi nagmumula sa Diyos. Kung saan naroon ang Diyos, may direksyon, may disiplina, may kapayapaan, at malinaw na layunin. So, yung disiplina ang kailangan natin. Medyo sumasablay pa tayo sa disiplina. Matagal na tayong nagsasabi na ang ating, like sa atin, huwag na tayong pumunta sa malayo. Isa na tayo sa alas 4 dapat andito na. Dahil ang ating service ay magsisimula ng eksaktong alas 4. Ito yung ating kaayusan na nais ng Diyos sa atin. So bakit 4 o'clock, 4 p.m.? Sapagkat meron pa tayong time ng groupings, sharing. Then, after ng groupings, after ng sharing, meron pa tayong tinatawag na congregational prayer. Ibig sabihin, lahat ng ating panalangin para sa iglesia, para sa bawat isa, ay doon din natin dinadala. Sapagkat malaking bagay ang panalangin. Maging ang bansa natin ay kailangan po natin ipanalangin at idaan sa panalangin sapagkat nagkakagulo po sa ngayon. Hindi man nagkakagulo ng basagan ng kung ano-ano, barilan, hindi man ganon, pero meron tayong tinatawag na maliwanag sa sikat na araw na meron po tayong tinatawag na political war sa ating bansa. Kaya nakikita po natin, ang hirap paniwalaan na ang Facebook ngayon. Diba? Ang dami ng mga fake news, ang dami ng mga AI na ginagawa.
So bagaman in realidad, ilan-ilan lang ang mga media na nagsasabi ng katotohanan. So, magkakaroon ng kaayusan. Sabi niya, kung saan naroon ang Diyos, may direksyon, may disiplina, may kapayapaan, at malinaw na layunin. So, kita natin. Kaya, maging sa ating bansa man ngayon, kapag ang isang nakaupo ay may takot sa Diyos, may malinaw na layunin yan. May malinaw na layunin ang Diyos. So, tatlong aral lamang po ang nais kong ibahagi sa bawat isa. Una, ang Diyos ay may kaayusan sa kanyang nilikha. O, di ba napag-aralan na natin yon? Inayos ng Diyos ang lahat ng bagay na kanyang nilikha. Saan natin matatagpuan yun? Diba sa aklat ng Genesis chapter 1, doon natin nakita na inayos ng Diyos yung mga nilikha niya. Yung lupa, yung langit, yung mga bituin, yung, di ba, yung araw, inayos niya yan. Yung mga hayop, halaman. So, kaya ang sabi ganon, our God is a God of order. Ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya dito sa iglesyang to, dapat makita sa atin ang tinatawag na kaayusan. Lalo tigit sa atin sapagkat tayo ay mga lingkod ng Diyos, mga magagawa ng Diyos. So ang sabi, ang Diyos ay may kaayusan sa kanyang nilikha. Mula pa lamang ng likhain ng mundo, makikita na ang Diyos ay sistematiko. Kita natin, di ba? Napag-aralan na natin, inisa-isa. Yun yung purpose natin kung bakit kailangan natin pag-aralan, magsimula muna tayo. Kaya nga tinatawag nating Bible study. Upang magsimula tayo at makita natin kung paano inayos ng Diyos ang mundo at paano aayusin ng Diyos ang ating sambahayan, ang ating pamilya. So, ang sabi niya, sistematiko, hindi niya nilikha ang lahat ng sabay-sabay, kundi may tamang pagkakasunod-sunod. Diba? May tamang pagkakasunod-sunod ang paglikha ng Diyos. Sa loob ng 6 na araw ay inayos niya ang langit, lupa, dagat, halaman, hayop at tao. Ipinakikita nito na ang Diyos ay lumikha ng may plano at layunin. Lumikha siya ng may plano at layunin. So, yun yung kaayusan ang kanyang nilikha. Pangalawa, ang kaayusan ay tanda ng disiplina. Yan. Kapag ang isang tao ay may Diyos sa buhay, makikita ito sa kanyang pamumuhay. Nakakalungkot, diba? Kapag ang isang tao ay may Diyos sa buhay, makikita ito sa kanyang pamumuhay. May disiplina ka. Alam mo kung anong dapat mong ginagawa at hinahakbangan. May disiplina sa oras. Diba? Nabanggit ko na kanina. Alas 4, lalo na tigit doon sa mga naka-in-charge. Sabi ko kay Sister Jane, ilagay sa every Sunday, ilagay na dyan sa schedule, yung schedule ng magdi-devotion, ng magpi-prayer, yung speaker ilagay na dyan for the month of June. Bawa itong linggo na to, o ilagay na dyan para makita na nila. Sino ang usher sa Sunday na yon, sa linggo na yon? So yung ushers ay magpapaupo, magbibigay ng attendance para ipasulat. So yun po yung ating ushers. At yung mananalangin, mag-o-opening prayer,
magdi-devotion, praise and worship. At pag sinabing may disiplina ka sa oras, dapat pag sinabing alas 4, eksaktong alas 4, o kahit na 1 minuto bago mag alas 4, andyan ka na. Bakit may disiplina ka sa oras? At isa pa, pag may pinagkasunduan tayong oras, dapat, pag hindi kaya, mahabang oras pa magsabi na. Hindi yung antimanong oras na yun. Saka ka magsasabi. O, diba? So, ibig sabihin, mahabang alawas, may palugit pa kasi may disiplina sa oras. Pangalawa, ano po yun? Ang kaayusan ay tanda ng disiplina. Pangalawa, maayos sa pananalita. Kapag ikaw ay isang tunay na Kristyano, ikaw ay isang makadiyos o may Diyos sa puso, sa pananalita pa lang ay nakikita na. Maayos na at may kaayusan na. Pangatlo, responsable sa tungkulin. Ito na yun. Kapag inatasan ka na kapatid, ikaw ang magde-devotion. Alam mo na eksaktong alas 4 ka magde-devotion, dumarating ka ng alas 7, alas 6. May disiplina ba yon? Wala. Diba? Yan ba yung makadiyos at may Diyos? Diba? Kasi pumapasok tayo sa disiplina eh. Dahil tayo ay hindi na ho tayo mga batang pasusuhin sa iglesia, kundi tayo ay mga adults na, adulthood na tayo sa ating pananampalataya. Kapag sinabi na, kasi ang nauuna sa atin dapat yung devotion eh. O kagaya ngayon, reliever lang naman ako. Pag wala magdi-devotion, i-relieve ko lang kasi sayang yung oras. Sayang yung mga matututunan nyo. Kasi iba ang preaching, iba ang devotion. So, kaya, nagre-relieve tayo kasi sayang yung dagdag kaalaman na inyong makukuha. So, kung may tungkulin ka sa iglesia, gampanan mo ng bukal sa inyong puso. Dahil yung pag-a-usher mo, yung pag-devotion mo, yung pag-awit mo, at yung pananalangin mo sa bawat bahagi ng gawain, ay responsibilidad mo, hindi yan sa tao. Yun ay sa Diyos. Dahil may tiwala sa iyo ang Diyos, kaya inilagay ka sa ganitong uri ng tungkulin. Kaya, panindigan po natin at maging responsable tayo sa ating mga tungkulin. At panglas, na disiplina, sa disiplina, may kapayapaan sa pakikitungo sa iba. Ayun naman, okay naman sa atin, walang problema sa atin. Talagang nagagalak tayo po. So, doon tayo, check po tayo doon, check. Sakto po tayo doon. Hindi perpekto ang tao, ngunit ang pusong sumusunod sa Diyos ay natututong mamuhay ng maayos. Diba? Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Hindi perpekto, ulitin ko po, hindi perpekto ang tao, ngunit ang pusong sumusunod sa Diyos ay natututong mamuhay ng maayos. Pangatlo at panghuling mensahe, ang kaguluhan ay nagdadala ng pagkasira. Kapag walang kaayusan, nasisira ang relasyon, humihina ang ministeryo. Yan, nakukuha niyo. Humihina ang ministeryo at awawala ang kapayapaan. Kasi magulo nga ang isang iglesia o ang isang katawan ng Panginoon. Kaya nais ng Diyos na maging maayos ang ating isip, pamilya, simbahan, at pamumuhay. So, kabalikat lahat yun. Kailangan maunawaan natin. Kailangan maayos
ang ating kaisipan, ang ating pamilya o ang ating sambahayan at ang ating pamumuhay. So ang isang halimbawa, ang isang sasakyan na walang manibela o preno ay manganganib. Kahit gaano ito kaganda, ganito rin ang buhay ng tao na walang kaayusan. Maaaring may talento at kakayahan siya. Ngunit kung walang disiplina at gabay ng Diyos, madaling mauwi sa kaguluhan. Kaya may kaguluhan ang buhay. Sariling pamilya ay magulo. Kasi nga, wala sa kaayusan. Ngunit kapag ang Diyos ang nagmamaniho ng ating buhay, nagkakaroon ng direksyon at kapanatagan. Tama, di po ba? So, at panghamon, pangulit bilang hamon po sa bawat isa, may kaayusan ba sa aking buhay spiritual? Yes naman, maayos naman po ang ating buhay spiritual. Maayos ba ang aking pakikitungo sa aking pamilya at sa kapwa? Hinahayaan ko bang ang Diyos ang magdala ng kapayapaan at direksyon sa aking buhay? So, yan po yung hamon. Tayong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa mga salita mo sa hapong ito. Nawa nga po, Ama, ang kaayusan ay manatili po sa buhay ng bawat isa. Kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, O Diyos. Salamat sa kaayusan, sa kapayapaan. Nawa, patuloy mo pong turuan at ituro sa aming mga buhay. Kung ano ang dapat naming ihakbang at hahakbangan pa sa mga susunod na araw at sa susunod na panahon. Lord God, naririto po kami. Ayusin mo muna ang aming mga puso, ang aming kaisipan. Ayusin niyo po, O Diyos, ang aming pamilya. At higit, ayusin po ninyo, O God, ang iglesyang ito na ipinagkatiwala mo sa bawat isa. Hayaan mo po ang aming mga responsibilidad na ipinagkatiwala mo sa amin. Patuloy mo po namin magampanan ng naayos ng kalooban. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli mapagpalang hapon sa ating lahat.